Hindi ba maganda bigayan dyan? Alam mo, minsan kasi, okay lang naman na meron kang mga opinion. Okay lang yun, pero kasi hindi ka po pwedeng mag-impose sa ibang tao ng opinion na meron ka. Lalo na kung sa tingin mo na medyo baluktot. Okay lang naman na mahal mo yung asawa mo. Okay lang yun, tama yun. Pero kasi, yung asawa ko rin, mahal na mahal ako, pero hindi naman siya ganyan. Hindi niya hinihindrance yung growth ko. Hindi niya rin pinakikialaman ng pananamit ko because that's me. Pwede naman mag-adjust, of course. Kailangan mo mag-adjust in any circumstances. Kasi nga yun nga yung relationship niya eh. Pero wag naman dumating sa punto na pokontrolin mo na pati pananamit, pananalita, even ang hanap buhay. Kasi kung sinasabi mo na masama ang mga babaeng pag naghahanap buhay na kalabas ng cleavage, paano kami mga modelo? Paano yung anak ko na nagmo-model ngayon na nakabikini? Maganda yung platform. Hindi naman dahil nakalabas yung mga katawan namin, ibig sabihin, pwede na kaming bayaran. Hindi naman ganun yan, kuya. Hindi kami nababayaran. And, ito talaga yung sinasabi ko. So, since napapag-usapan natin itong mga sex bomb, and I know them, I know IC. Kasama ko sila, nag-ano ako, day 17. Pag tinignan mo sila ngayon, kuya, yung mga sinasabihan mong mga sex bomb dancers, lahat sila matino ang buhay nila, maayos. Yung Ibsa, si Ira, from Australia, lumipad dito just to join the performance. Si Mia, maraming branch siya ng sanggupsal niya. Si Aifa naman, may Octoboy. Yung isa, asawa ng Vice Governor. Yung isa, asawa ni Jason Zamora na alam din naman natin na Christian din. So, bakit pagdating sa'yo parang mali kaming lahat? Parang ikaw lang kinakausap ni Papa Jesus, kami hindi. Alvin, alam mo, punta ka sa restaurant ko, makikita mo singit ko. Diba? Ang isang tao, pag mahal mo. Hindi mo pwedeng baguhin. So, yung amats mo, okay lang naman yan na inamats mo yung Bible. Wala naman kaming issue dyan. Kasi nung nagdodroga ka nga, hindi ka nga namin ginudge eh. Tapos ngayon na nagbago ka, lahat kami ginudge mo. Diba? Hindi niya, siya lang ang tropa ni Papa Jesus. Yung kaming lahat dito, hindi kami. Kuya, okay lang yan. Alam mo, hindi nakakatulong sa pagkatao mo yung mga sinasabi mo. Marami din akong kaibigan na nagdroga, nagbago. Hindi naman ganyan yung opinion nila. O baka hindi nila inamats yung Bible. At saka sasabihin mo na kung kayo, mga nanay, may mga maliliit kayong anak, dapat pag nasa bahay kayo, huwag kayo magsuot ng bra. Kuya, alam mo, ang dali mong sabihin yan. Dahil hindi ka nanay. Ikaw kaya, itry mo, magsuot ka ng bra. Yung maghapon lang for 1 week, the whole week, magsuot ka ng bra para alam yung feeling ng nakabra. Nanggigil ako doon sa kay kuya Kung ano-ano mga pinagsasabi, naakala mo laman, siya na talaga yung yung leveling ng mga, sino bang pinakamataas na taong kakilala ko? Mataas? Saldi ko? Mataas magnakaw yun Kaya feeling ko siya yung pinakamataas na taong kilala ko. Ang lakas niya magnakaw, di ba? So ngayon, baka naman Alvin Aragon, nagagalit ka kasi labas yung cleavage ko. Hindi mo alam kung saan ko pa to kinuha. Nagmula pa to sa likod ng kilikili ko, mailabas ko lang dito. At hindi ibig sabihin na nagpakita ako ng cleavage, wala na akong karapatang mabuhay bilang isang marangal na babae. Hindi naman dahil nagpakita ako ng cleavage, ibig sabihin, yung lahat ng mga tao dyan ay pagpapantasyahan ako. Hindi lahat ng tao kagaya mo mag-isip, kuya. 'Di ba? Parang sa the way na magsalita ka, parang sinasabi mo sa amin, ikaw lang ang pupunta sa langit at kami maiiwan. Excuse me, may pamasahe ako, no? Kaya please, kuya, para sa sanity ng pamilya mo, para sa sanity ni Easy, ito naman din si Easy, nakakahilo din naman. Easy ba o IC? Meron palang ganun babae, no? Kung ako yung asawa ni Alvin Aragon, matagal na kami hiwalay. Again,
Lahat ng tao makasalanan, aminado ako dyan. Hindi ako perpektong tao. Pero sino ba naman ako para husgahan yung ibang tao? Yun lang naman yung stand ko doon, kuya eh. Tsaka huwag mo ipilit sa amin yung gusto mo. Dahil ikaw lang may gusto niyan. Huwag mo parinig sa asawa ko yan. Baka mainggit siya. Oo, sumobra sa hits. Pangit ang nakuha. Ang nakuha ragrag. Habang ako, tinan mo Alvin, kung pumunta ka dito, tinulungan mo ako magpagpag ng mga langaw ko. Baka, alika kuya, mag-usap tayo ng matino. Alika, baka kailangan mo lang ng blessing ko. Kuhang-kuha niya yung gigil ko. Tapos kaninang umaga, siya na naman. Diba? Yun, kung naging makasalanan ka, dahil mali ang tingin mo sa isang babae, ikaw Alvin tong kausap ko ha, kung naging makasalanan ka dahil nakita mo yung cleavage ko, hindi ko kasalanan yun. Ikaw ang nag-iisip niyan eh. Hindi naman ako. Kasi ako, nagbihis ako. Nagbihis ako to feel good about myself, to be happy. I believe in what I'm wearing. Hindi yung iisipin ko pa ang opinion mo pag nagsuot ako ng damit? Tapos ngayon, again, nanay ako. Kung dumating ang panahon, isa sa mga anak ko, nag-iba ng preference, respeto ko sa anak ko yun. Kasi nanay ako eh. O tatay ka, ama ka. O pwedeng, okay, pero para magtakwil tayo ng anak, di ba ayaw ni Papa Jesus noon? Di ba ayaw ni Papa Jesus noon? Di ba nga? Sa mga babae na may asawa, natural na mag-a-adjust ka sa asawa mo. Pero it doesn't mean na dapat yung buong pagkatao mo, palitan mo dahil lang sa asawa mo. Lalong-lalo na kung ang hanap buhay. Dapat ang hanap buhay, nagbebenta ng shabu. Ito na yung Alvin Aragon, ang ikinatatakot ko. Baka sa sobrang taas mo, kuya, lumagpas ka kay Papa Jesus, sabi sa'yo ni Papa Jesus, Toy, baba ng konti, nalagpasan mo na ako. Baka mahiya si Papa Jesus. Diba? Baka mahiya si Papa Jesus sa'yo, pababain ka ng konti. Ang taas mo na. Diba? Bakit ganon? Bakit ganon ang ginagawa mo? Bakit yan ang sinasabi mo? May kredibilidad ba? Yung bang mga pare, yan ang sinasabi? Ano bang ano nyo? Ano bang relihiyon nyo? Meron ba kayong relihiyong sariling inyo lang? Yung Bible nyo ba, inyo lang? Iba ba yung version ng Bible nyo na meron kami sa bahay? Gusto kong malaman yon. May mga kaibigan akong saksi, Iglesia ni Cristo, Sabadista, lahat. Lahat sila kaibigan ko. But none of them judge me based sa aking hanap buhay, based sa sinusuot ko. Diba? Tapos ngayon nakakahiya. Yung lahat ng mga sinasabi mo, walang naniniwala. Kawawa ka naman, kuya. Bakit hindi tayo magpatingin? Bakit hindi natin subukan pumasok sa isang institution for 6 months? Baka mas makatulong. Oo, okay yun na nagbago ka, na nakakita ka ng liwanag sa gitna ng dilim. It doesn't mean kami wala kaming faith, ha? Hindi ibig sabihin na yung mga ibang sex bomb dancer, wala din silang faith. Kami na mga balahurang manamit. Feeling ko naman Feeling ko naman din. Dami naman akong blessing. Marami naman ako natutulungan. So, pastor na pala siya. Pastor. Hindi ko kasi nagustuhan na sinabi nyo kaninang umaga na kapag ang mga nanay may maliliit na mga anak, tapos, tapos, dapat magsuot ng bra kasi para hindi kami pagnasaan ng mga anak namin. Pag kung kami naman yung tipo ng nanay na hindi nagbabra sa loob ng bahay, maglagay ng lubid sa leeg, may bato sa kabilang side, magpakamatay. Yan. Ang dami-dami na ng batang may depression, anxiety, tinuruan mo pa.
Ngayon, okay lang naman, Pastor Alvin. Okay lang po yun. Kung yan po yung pananaw ninyo, pero pwede ba wag niyong i-impose sa buong bayan? Lalo na kung wala kang credibility. Lalo na kung ikaw ay control freak. Lalo na kung ikaw ay insecure. Lalo na kung weak yung personality mo. If you want to come here personally to see me and talk to me, let's go. Halika. Yun nga yung kinatatakot ko eh. Kasi imagine mo, kung nagpipreach ka sa simbahan ng ganyan, paano yung sumusunod sa'yo? Ano to, bulaang propeta ka? Hindi na kasi uso yung utak mo, kuya, hindi na uso sa 2026. Tapos ngayon, sa mga ginagawa mong yan, dinidig tuloy ng mga tao kung sino ka dati. Hinuhukay nila. Kaya kuya, isa lang ang masasabi ko sa'yo, okay lang naman na i-amats mo yung Bible. Pero ayusin mo ha. Magagalit sa'yo ang mga friends ko. So sabi niya, sinabi pa daw niya na nandun si Aljur, nag-cheat. Galit na galit ng madla. Pero ngayon daw siya, eto, mabait siya, galit na galit pa rin. Tag mo. Tag mo siya. Sabihin mo sa kanya, lalagpas siya sa langit sa ginagawa niya. Baka sa sobrang lagpas niya, iba na makita niya. Pangit siguro kinukuhanan nito. Tapos, pag sinasabi niya yon with all conviction, nang dilat na dilat yung mata. I mean, kung gusto mo maka-impluwensya at gusto mong gamitin yung boses na meron ka, kaya ako maingat din ako magsalita. Kasi gusto ko yung boses ko makabuluhan, maayos. I mean, loka-loka man ako the way I deliver it, pero I make sure na may matututunan. Pero si kuya, ay, parang siya na yung sumulat ng Bible. Hindi kaya kabatch na sila Moses? Ang masakit nun, natuto ka lang magbasa, pinangunahan mo pa si Lord. To all the husband out there, you grow together with your wife. Diba? Grow together, build a family together. Mga husband, mahalin nyo ang mga asawa nyong babae. Tama yun. Happy wife, happy life. Dahil kapag ang asawa nyo nakakapag-isip ng tama, nakakagalaw ng tama, masusuportahan namin kayo ng 100%. Pero, di ba, sa sobrang sa sobrang taas ng pride mo, not for anything, di sana may income si IC. Di sana kasama siya sa world tour. Pinigilan mo yung kaligayahan ng asawa mo eh. Ay, nako. Again, kuya. Again and again. Hindi kasalanan ang preference ng isang tao. Yung pagkataon niya, hindi niya kasalanan yon. Yung pagmamahal, dapat walang kondisyon, walang judgment yon. So, yung pamilya, yung mga anak, ganun talaga yon. Ako nung narinig ko siya, parang may mali ba sa faith ko? May mali ba sa pananampalataya ko? Parang iba yung akin, iba yung kanya. Si kuya, pangit ka banding. Ang saya-saya ng mga tao dahil nakita natin yung mga sex bomb eh. Ang dami namin mga pinalaki ng sex bomb, mga 50 up kami. Marami kami. Tapos ikaw ganyan ka eh. Tsaka, nung nakita niyo ba sila nagsaya? Nabastusan ba kayo sa kanila? Hindi. Hindi sila bastos tignan. Kasi una yung mga edad din nila. Pangalawa, nagsasayaw nga lang sila. O ha? Sa inyong lahat dyan na nakikinig. Yung parating nyo kay Alvin Aragon, hinahanap ka mo siya ni Wilma Dasent. Siguro ang hirap kasama sa bahay na, no? No? Imagine mo. Diba? Yung part kasi ng commitment ng relationship mo to your husband is every single day of your life, when you open your eyes, siya yung katabi mo. And before you close your eyes, siya rin yung katabi mo. Ang hirap siguro gumising pag yun ang kasama ko, no?
less kung magbo-boom or hindi yung sex bomb. Ang pinag-uusapan na natin dito is yung yung sinasabi niya about his faith, about his way of thinking, na gusto niya mai-impose sa mga tao, nagayahin siya ng tao. Mali, kuya. Hindi, dapat sila, pag ganon, hi Tamalina, mag-change sila ng religion. Yung Muslim, di ba yung mga Muslim nakaganon sila? Yung naka-cover sila? Because that is part of their religion. That is part of their religious belief. Oh, kaya nga, papaano ako? And we respect that, yung mga Muslim, we respect that, kasi yun sila eh. Yes. Basta ang mahalaga, sinasabi ko sa inyo dyan ng mga may asawa, please, matuto tayo kay Alvin para magkaroon tayo ng mas payapa, mas peaceful na relationship with your wife, with your family, regardless ang preference ng mga anak ninyo. Si Papa Jesus nga, 10 lang yung utos, kay Alvin parang 13. Dinagdagan pa ng 3.